Diyos na tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisang kang Diyos, magpakailanman. Araw-araw, magpupuri ako sa'yo. Araw-araw, sasambitin ang labi ko. O kay punditin mo sa akin, dahil ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Good morning, Jesus! Yehey! Andito na ulit kami mga kapatid. Nagka-problema lang po. At yung... Oo. Meron kasi po tayong bisita ngayon. Nagkaroon kami ng interference sa aming ano. Dahil may bumisita po sa aming malakas ang power. Nag-lag yung ating isang laptop. Kaya po kailangan naming magpalit. Wala pong nangyaring anuman, mga kapatid. Nagpalit lang po. Ayan. Thank you, Lord. Kasi itong ating mga gamit po ay medyo, by God's grace lang po. Ano po? Oo. Pinaandar ni Lord ng ilang buwan ng miracle. Pero, thank you, Lord. The Lord will provide for new camera and new laptop. Yan. Thank you, Lord, nga po pala doon sa mga kapatiran natin na tumugon na. Naku naman, ang mga kapatiran natin talaga pong always ready. Kasi po, binigyan tayo ng bagong avenue ni Lord to preach the word. At alam ko, pag tutulong-tulungan natin, magdidire-diretso na po ito. Medyo madugulang po talaga ang mga kailangang mga gamit natin. Pero, thank you, Lord. The Lord will provide. Amen. Sige po. Mananalangin po muna tayo dahil bumisita siya ngayon at siyang may dahilan kung bakit nagkaroon ng aalis na daw. Mag-pray muna tayo bago bumate. Mr. Ernie, opening prayer muna. Okay po. Muli, Ama, ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pasalamat ay maingat namin ipinaabot sa inyo sa umagang ito. Thank you for being with us. Thank you for being a pleasure in your sight. Salamat po for the opportunity and the privilege that even in the midst of crisis, there's always victory in the name of Jesus. Muli, Ama, sa umagang ito, ihayag mo ang iyong kaluwalhatian, pakita mo ang iyong kadakilaan. Nang muli ang iyong bayan ay manindigan na ikaw lamang ang Diyos na buhay. Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay, because without you, truly, we are nothing. Muli po, papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Bati ka na, Kuya Ernie. Bati ka na muna sa kanila. Binabati ko ho ang aking mga kamag-anak. Binabati ko po ang mga kapatiran. Alam kong lahat tayo, miss na natin ang bawat isa. And in spite of everything, kanina nga po kakwentuhan ko yung ibang mga kapatiran. Okay, dito. First time, sorry. At nakakatuwa ho yung mga ka-senior ko na may nagsabi pa nga, hindi naman yun ang, nasabi niya, pwede nang hindi matigil ang lockdown. So, you can actually enjoy and actually be productive in times like this. And that's the reason kaya tayo dumadaan sa ganito. Always for us to bear fruit. Kaya muli po, binabati ko po ang lahat sa umagang ito. And muli po, ang kasiyahan ng Espiritu ang siyang manatili sa bawat isa. Amen. Abati ka muna. Hello po. Good morning po, brothers and sisters. Brother Andrew. Ayan. Po. Celso. At si Sister Lisa. Okay. Pakinggan po natin ang VOTD ni
Brother Andrew. Ayan po, mga kapatid, yung VOTD po natin ngayon ay matatagpuan po sa Book of Joshua. Dito po sa Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Dito po sa verse na to, may dalawa po akong salitang napansin, ang strong and courageous. Ito po ay pumapatungkol po sa kalakasan at tapang po na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Minsan po sa buhay natin, may mga nangyayari pong seasons of weaknesses or yung tinatawag po nating mga panahon po kung saan po malungkot po tayo o mahina ang ating loob. Pero ito po ay isang symbol kung saan po pinaparimind po tayo ng ating Panginoon na may pag-asa or may hope pa pong upang dalhin po natin ang ating sarili mula sa kalungkutan hanggang sa ating kalakasan. At ang may gawa po nun ng ating Panginoon. Dito rin po sa Joshua chapter 1 verse 9, nire-remind po tayo ng ating Panginoon na ang kalakasan at ang tapang natin ay matatagpuan natin. At matatagpuan po natin ito kung may faith po tayo sa ating Panginoon. Nandyan po ang ating Panginoon kahit saan man po tayo magpunta. And our God is an omnipresent God. Mga kapatid, tandaan po natin na once we have faith in our God, miraculous and momentous blessings po ang matatanggap po natin at matatagpuan po natin. At isa na rin po dito yung strength and courage na binabanggit po sa Joshua chapter 1 verse 9. Kaya, mga kapatid, manalig lamang po tayo sa ating Panginoon at maniwala po sa Kanyang kakayahan. Yun lamang po. Ang iksi Yun Nagmana po. ka kay Iko Medyo po. Thank you Lord pero nakakatuwa, Minister Ernie, ano? Opo, no? Nakakatuwa nga mga kabataan na siya ngayon very active. You know? Oo. Dahil ngayon ka rin lang napunta, Okay. Sige po, dagdag ko lang. Opposite naman po yung sinabi niya. Na, alam nyo, ang Diyos kilala tayo. Alam niyang tayo ay, basically, lahat tayo matatakotin. Lahat tayo, kahit na Kristiyano, may takot. Lahat tayo nadi-discourage. No? So this is the irony of a Christian life. It's only at the time that we are going through this. First of all, meron nga po akong pinag-aralan na the warrior is a child. Yes. Di ba? Ito, warrior po siya So alam ng Diyos na dadanas siya ng discouragement and fear. So inunahan na siya ng Diyos. Dadanasin mo ito. Pero kapag natuto ka na magtiwala sa akin, dahil alam ko kung ano kahinaan mo, doon ka palang lalakas. Di ba sa Christian ganon, gusto mo magkaroon, kailangan mawalan ka muna. Gusto mo nang it's always a consistent parang opposition of two forces, no? Pero doon tayo natututo. Kaya nga, a warrior is a child. Babalik tayo doon, kailangan maging bata ka uli. Kagaya ngayon, no? We are almost helpless. In spite of everything, we are helpless. We don't know what to do. Even if what you have right now, wala So we have to come to the point na talagang babalik ka na kailangan makatanggap ako. One thing that God is telling us about being a warrior is learning that we will have victory not in spite of the difficulties. Hindi yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. We will have victory through the difficulties. Si Oswald Chamber nga sabi niya, you will receive life as you overcome. And we can only overcome if we go back to that verse, no? If we learn to stand on the Word of God, to stand on His presence, that we will receive. So yung una nga doon sa Joshua, ang number 1 na binibigay ng Diyos, sarili niya I am your provision. I am your wisdom. So yung mga kapatiran nga kausap ko kanina, ba't nag-i-enjoy sila? Bakit merong ganong uri ng... That's why we need to discover that. And not unless we see our nothingness in this particular situation. Mahirap magtapang-tapangan. Kasi virus yan, hindi mo alam kung saan tatamaan. Hindi naman tayo para maging careless. No? Kundi we have to... God is saying, look inside. Wala naman tayong choice ngayon. We are pushed against the wall now. Wala kang magawa We are totally unprotected, quote-unquote. So we need to be like a child na eto ako, andyan yung fears, pero nandyan ka. At yun ang sinasabi ni brother kanina na God is pushing us to trust me more. Trust me more. At ang pangalawa nga, if you trust God, that's when you receive wisdom. Yeah? When you are empty, then He starts filling you up. And the last one is being a child,
quote-unquote, being a child is being humble. Pag sinabing humble is talagang, sabi nga ng definition ng humble is self-effacing, no? Not trying to attract attention to yourself. So don't try to attract attention to yourself. Learn to focus more on God. And the more we focus on God, that is when we really overcome. Kaya pag natapos ito, you are not the same person anymore. And that's the reason why we have this. Tayo naman, lalo na tayo mga workers, sinasabi natin lagi yan, di ba? Na ang kalakasan galing sa Diyos. Nandito tayo sa kahinaan ngayon. Now God is saying, I want you to feel my victory. I want you to be victorious, but you have to let go. Kung ano pag naintindihan mo, ano ang pinangahawakan mo, you just have to be like a little child. Kung ano ang pinadayaanan ko sa iyo araw-araw, no matter what. Ako nga po nagkaroon ng experience na hindi ako nakakatulog. 4 o'clock na ako nakakatulog. Almost ilang months. But what I do is, instead of complaining, it's more, what do you want me to learn from this? How do you want me to grow from this? So you have more time being, dahil wala kang magawa eh. So become more dependent on God. And that's when you say, yung Joshua 1:9, totoo yan sa buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Sino ba naman ang hindi matatakot, Kuya Ernie? Si Joshua kasi, bata pa siya noon. Tapos, wandering nga sa wilderness for 40 years. Imaginein mo yung magnitude ng mga tao na kailangan niyang dalhin sa promised land. Bata pa siya. Tapos, kailangan pa niyang i-clear sa mga inhabitants yung promised land na nung pinuntahan nila, mga giant. Idagdag mo pa po doon, along the way, sa kanilang pagpunta sa promised land, meron pa silang mga madadaan ng mga kalaban. Ang dami po. Sino bang hindi ma-overwhelm doon? Kaya binigyan siya ng Diyos ng assurance na ito. At yung sinabi ni Brother Andrew kanina, part of being brave and courageous ay yung ina-acknowledge mo that Jesus is your true strength. Na wala talaga tayo. Alam nyo, ang lagi naming sinasabi dito ngayon sa center, biruan lang namin, pero sabi na, palakasan na lang ng pananampalataya. Kasi nga po, totoo yung sinabi ni Minister Ernie. Hindi natin alam yung kalaban natin. Sabi po kasi ng mga doctors, ganito. Kinabukasan, babawiin na naman nila yung sinabi nila, hindi pala, ganito pala siya. So sobrang mysterious po talaga nito. Pero ang Diyos, walang nalilingid sa Kanya. Alam niya kung paano niya i-deal tong virus na to, mga kapatid. Kaya nga sabi namin dito, biruan namin yung palakasan ng pananampalataya, pero yun po talaga yun, mga kapatid. Palakasan talaga ng pananampalataya. Kasi, when it's your time, it's your time. If it is not yet your time, at sinabi mo kay Lord, you are my protector, immediately, you are under God's protection. Paniwalaan mo yun, kapatid. Sabi niya, bakit? Meron din mga Kristiyanong naka-COVID. Hindi naman po namin sinasabi na wala. Pero, COVID or not, ito, yung Joshua 1:9, naku, napakahalaga nito. Sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Yun lang ang baon namin. Ako for me, Kuya Ernie, yun lang ang baon ko. Magka-COVID man, o hindi, yun ang baon ko. Dumating ka man sa ganong sitwasyon, hindi ka pa rin iiwanan ni Lord Yun nga ang kagandahan doon. Merong nako-COVID, hindi nila alam. Nakasama pala nila si Lord, di ba? Tayo, magka-COVID ka man, alam mo nandyan siya, hindi ka pababayaan. At saka, kung mawala ka man sa mundong ito, sabi ng Psalm 23, when I awake, I am still with you. Kaya, Kuya Ernie, no? Pero hindi ba tayo kukunin ni Lord? Layo pa. Hindi pa. Ayan. Thank you, Lord. Maraming salamat, Brother Andrew, sa iyong VOTD. Galing pala nito, Manang-mana sa tatay niya. Ayan. Kuya Ernie, maraming salamat. Okay, salamat. Babalik ka ulit. Oo naman. Bukas? Agad-agad? Agad-agad. Ayan. Pag-pray po natin si Kuya Ernie na makatulog na ng maaga. Ngayon, kung kagaya niyo po siya na may insomnia, may textmate na po kayo. Makipag face-to-face po kayo sa kanya ng sharing ng word ng magdamag.
Alam mo kung sino classmate mo? Si Sister Vivian at saka si Sister Nieves. Ayan, available po si Kuya Ernie 24/7 para dun sa Word of God. Kaya, wag lang po kayong aalis mga kapatid ha. Wag po kayong mag-alala. Sandali lang tong pag-alis namin na to ngayon. Magre-ready lang po kami para sa Throwback Thursday natin. Ay, hindi na pala kami aalis. Pwede na natin yung throwback. So, yes. Today, is Throwback Thursday. Kaya wag po kayong aalis dyan, mga kapatid. Babalik po kami. Ay year 2010. June 10, 2010. Ito po ang ating dakilang pagsamba 3 and 4. Ito po ay ginanap sa PICC. Ay, si Jacob, oh. Ayan. Ayan po, hindi naman po galit dyan si Sister Marivic. Nagpapaliwanag lang siya dyan. Ayan. Oh, si J.R. Hapin, nandun, ano? Yan, si Pastor Ray. Mataba pa si Pastor Ray dyan. Okay. Ang payat ni Melvin dun, no? Pangasinan, Sister Josie Umayam, si Mama Linda, ay si Mama Cora ulit. Ayan ang mga healthy singers. Uy, ang payat pa ni Bob dyan, oh. Si Arnold, wala pang buhok dyan, baby pa. O, diba? Parang ano lang yung, wala kayong ano sa mga braso kong yan, pinaghirapan ko yan. Oh, yan, ang mga healthy singers. Ang healthy natin dyan, mga kapatid. Dami natin dyan, no? PICC, oh. Green. Oh, yan. Si Pastor Tony, oh. Sana bumalik ang nakaraan. Si Mr. Yap, oh. Oo. Si Ali, oh. Si Brother Lawrence Cacho. Brother Jul. Andiyan na naman si Sister Brenda, oh. Sister Brenda present yan sa mga event natin lahat. O, di ba ang pogi talaga ng asawa ko? Grabe. Huwag kayong kumontra. Mr. Ali, Sister Billy. O, di ba ang taba ni ate, oh? Uy, si Inday, oh. Nag-D-off. Sister Michelle Mendoza ng Talisay. Sister Plessy yung nandun sa kabila. Sister Jill Serad. Brother Joel ng Palakpakin. Uy, ang payat ni Ipoyo. Poy, nasa Brazil. Si Doc din, ang payat ni Doc dyan. Oh, si Sharina. Si Ate Sally, oh. Namumutok din. Si Ate Beng din, oh. Hindi magkalayo ang braso natin, Sister Beng. At saka si Inday, oh. Ayan. Yan po ay ginanap sa PICC. Ayan.
sina Brother Alan, Brother Ali, si Joby. O, diba? Sumayaw kaya ako dyan. Uy, si Josiah, ganyan na ngayon ulit ang katawan ni Josiah. Don, look at you, Don. Si Sister Marlene ng Cavite. Si Sister Chuchi Punsal. Si Doc, ang pogi ni Doc, Don, tignan mo ikaw. Sharina Del Rio. No, baby pa si Arnold dyan, kaya wala pang buhok. Baby pa siya dyan. Si Minister Jerry parang 80s, Si Brother Ronel ng Lipa. Uy, si PJ tsaka si Chito, Chito, look at you. Sister Josie, Sister Tita. Ay, si Brother, kasawa ni Sister Carmen, Mahiya. Uy, si Joel, Ito ay si John po. Si Maggie. Talaga si Maggie, bata pa, tinutupod niya na yung pangarap niya Pastor Romy. Hindi kumakanta si Pastor Romy doon. Nagsasalita lang. Brother Joel. Uy, si Dana Girl, Si Sister Ena. Si Brother Ariel. Ito friend ni Sister Ena. Si Sister Ena Alcantara. Uy, ang mga Sisters of Faith pala. Oo. Ganun ba? Diba? Sister Lisa, Yung mga Sisters of Faith, no? Mga bilog noon. Lahat tayo, bibilugin noon. Oo. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Yun po yung ating Throwback Thursday ngayon. 10 years ago, mga kapatid? Imagine niyo, nakita niyo ba yung mga mukha natin doon? 10 years ago, we look the same. Pero pumayat lang ngayon ng konti yung iba. Oo. Pero yung iba, they're the same. Same pa rin, mga kapatid. Kaya, thank you, Lord po. Ang napakasayang alalahanin nung ating mga event na dati, no? Tas hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo. Ngayong araw po na ito, gusto po naming ihandog muli sa inyo ang ilang awitin na nanggaling po dito sa ating Dakilang Pagsamba 3 and 4. Ito po ay pag-alala rin doon sa mga awitin na ito'y mga nagawa dahil doon sa mga experiences nating lahat, members, workers, na nung mga panahon na yon, ito po ang naging comfort natin sa lahat ng mga dinadanas natin. Kung masaya naman po tayo, ito ay pasasalamat ng puso natin na nailagay po sa awitin. Kaya nabuo ang mga original songs na ito. Kaya hintay lang po kayo mga kapatid at mag-uumpisa na po tayo para sa aming offering kay Lord as thanksgiving for sustaining us through all these years. Imagine ito 10 years ago. Kaya ngayon po, ang DSWG, ang unang-unang mag-offer sa atin ng awitin from our album 3 and 4.
Good morning, Jesus po. Magandang umaga po. Happy birthday po kay Mama. Yan. Happy birthday po, Sister Maribik. Okay, mga kapatid, standby lang po kayo, ha? Yan. Kaya po kailangan namin ng tulong ninyo. Kaya nag-aayos pa po sila, abangan nyo po. Etong mga kabataan na to, isa po ito sa naging blessing ngayong lockdown. Kasi talagang yung mga talents po nila ay naibigay nila kay Lord. Talagang lahat kami rito, simula bata, nagamit lahat ni Lord. Pati nga matatanda, hindi ba mga kapatid? Kagaya nila Minister Arnold. Oo, kanina nung throwback, baby pa siya, wala siyang buhok. Ngayon, nagkabuhok na siya, kaya matanda na siya, pawala na uli. Kaya imagine niyo po yun. Simula nung walang buhok, hanggang nagkabuhok, tapos nawala ulit, nandito pa rin. Hindi ba naman blessing ni Lord yon, mga kapatid? Kayo po, kamusta daw yung mga buhok ninyo? Ito, mga gupit nila. Oo. Basta ito gusto ko nga pala ipakilala, ito si Darren Espanto. O, di ba? Sino nga si Joel? Si Joshua. Anong apelyido nun? Garcia. Joshua Garcia. Si JB? Sino nga si JB? Bong Navarro, grabe naman. Eto naman, si Piolo. Si Piolo. Patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing Panginoon Jesucristo. Maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilaing Panginoon Jesucristo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo.
di ba? Wala silang alam na kanina nakaganyan lang sila. All the while. Sayo sila rin sayo, pero nakaganon. Hindi bali po, mga kapatid. Hindi natin magpa-perfect ang lahat. Pero ito po ay offering naman nila kay Lord. Nakastop man sila o gumagalaw, ito po ay acceptable sa Panginoon dahil ginawa nila ito para sa Kanya. At yung awitin po na yun, ang nag-compose po noon ay si Pastor Romy Cabral. Na yan ay na-compose niya nung siya ay naoperahan. Tama ba, Pastor Romy? Naoperahan. Kasi akala niya nun, yun na po yun eh. Pero tinanggalan lang pala ng mga bato. Kaya sabi niya, patuloy pa rin pupurihin at sasambahin si Lord. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin po siya na naglilingkod kay Lord. Yan. Abangan naman po natin ang ating susunod na magbabahagi ng awitin sa inyo. Hello, hello. Jesus, ang dakilang karangalan. Hindi namin ito maaangkin, pagkat ito'y sa'yo lamang. Ikaw ay tapat at wagas sa iyong pagmamahal. Papuri at pasasalamat ang alay ko. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan. Hinirang sa'yo lamang, Jesus, ang dakilang pagsamba. Para sa dakilang manunubos, si Jesus ang dahilan. Wala kang katulad, Panginoon, sa iyong mga gawa. Para sa iyo ang dakilang
parangal. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan tinira. Ang Diyos ang nagpapala, hindi niya tayo lilimutin. Pagpapala'y natatamo nitong bayan hinira. Pagpapala'y natatamo nitong bayan pag-ibig mo, Jesus, kailanman di nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Kahit saan, kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Dakilang iyong kabutihan, pag-ibig na walang hanggan. Pupurihin kita, magpakailanman, Jesus, dakila ka. Kaya't sa buhay kong ito, ikaw lang ang pupurihin ko, ang awitin kong ito. Alay tanging sa'yo. Ang pag-ibig mo, Jesus, kailanman hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Kahit saan, kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Dakilang iyong kabutihan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pupurihin kita, magpakailanman, Jesus, dakila ka. Kaya't sa buhay kong ito, ikaw lang ang pupurihin ko, ang awitin kong ito. Alay tanging sa'yo.
Jesus, kailanman di nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Kahit saan, kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Dakilang iyong kabutihan, pag-ibig mo walang hanggan. Pupurihin kita, magpakailan pa man, Jesus, dakila ka. Kaya't sa buhay kong ito, ikaw lang ang pupurihin ko, ang awitin kong ito. Alay tangis sa'yo. Sa'yo, alay tangis sa'yo. Huwag kang makakalimutan na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging Diyos. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na
Ikaw lamang, Jesus, ang tanging Diyos. Thank you, Lord. Akala ko ako'y nag-iisa. Akala'y panalangin, di mo na pakikinggan. Ubus ng luha ko, di mo pa rin pinapansin. Wala pa rin katugunan. Wala nang lakas, wala nang sigla. Sa puso ko'y puno ng pangamba. Salamat, Jesus, sa paglingap mo. Binigyan mo ng bagong pag-asa. Ang alala ko, ang hindi nagmamahal na pag-ibig mo, Kristo, sa akin, at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. Wow, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng mukhang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Minsan akala ko ako'y nag-iisa. Akala'y panalangin, di mo na pakikinggan. Ubus ng luha ko, di mo pa rin pinapansin. Wala pa rin katugunan. Salamat, Jesus, buhay ko ay nagbago. Napawi na ang luha't pangamba. Salamat, Jesus, sa paglingap mo. Binigyan mo ng bagong pag-asa. Kapag naaalala ko ang hindi nagmamaliw na pag-ibig mo, Kristo, sa akin, at ang kanyang walang kupas na kahabagan ay walang katulad. Wow, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, tulad ng mukhang liwayway. Dakila ang kanyang
dakila ka, Jesus. Dakila ang kanya katapatan, katapatan.
Sumingit, excuse me. Ayan po mga kapatid, yung mga awitin na hinandog namin sa inyo. At syempre, unang-una kay Lord po. Yung pong kanina na inawit ni Pastor Rafi, Dakilang Karangalan. Ito po ay composed by Sister Sally Bartolome. Where is Sister Sally? There. Sister Sally Bartolome. Kasi ayon sa kanya, marami daw po ang umaangkin ng karangalan. Nang dahil ito sa akin, kundi sa akin, kung wala ako dyan, ganon. Pero ang totoong karangalan ay sa Diyos lamang. At ang sumunod naman po ay yung Minister Jerry, Dalangin. Ito po, napakataas po ng awitin na ito. Mas mataas pa sa kanya. Ang height niya ay, anong height mo, Minister Jerry? Ha? 5'8", pero 6'1" ang taas ng kanta na ito. Na, ironically, kinanta ng isang napakaliit na tao. Si Ipoy. Ang taas pala ng boses ni Ipoy. Ito naman po ay composed by Minister Jeff. Na huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Ngayon po, lalo na sa panahon na to, I'm not sure kung may natitira pang tao na hindi tumatawag kay Lord sa mga panahon na ito. Yun po ay isang pagpapala. Dahil dito sa pandemic na ito, halos lahat ay tumawag sa Panginoon. Ang sumunod pong awitin naman ay kay Sister Sally. Ito rin ay original mo, ano? Hindi, yung sa yung awitin kay Sister Sally, ito ay Bukang Liwayway. Kasi po, marami na naman nakakaalam sa inyo na ang buhay ni Sister Sally dati ay madugo. Nasa kasagsagan daw po ng delubyo ang buhay niya nung ibinigay sa kanya ito ni Lord. Na nagbigay naman ng pag-asa sa kanya. Nagbigay ng bukang liwayway. Kaya ngayon, tignan nyo, di ba, ang saya-saya na niya. So, oo. At yung kinanta naman ng GOG, ng Gift of God, ay composed by Sister Rhea. Ano ba yung kinanta nila? Di nagbabago. Ang pag-ibig ni Jesus ay di nagbabago. Hindi ko na po alam kung bakit ibinigay sa akin ito. Pero, alam niyo po, yung mga awitin na ibinibigay, meron po itong kinalaman sa kalagayan ng puso natin nung oras na yon na ibinigay. Siguro po, by that time, ako'y amazed na amazed sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kahit nga asawa mo, nagbabago ang pag-ibig di ba? Pero ang Diyos... Hoy, hindi ko sinasabing nagbago pag-ibig ng asawa ko sa akin. Ibig ko sabihin, ang pag-ibig ng tao, kung hindi man po ito nawawala, nadidiminish, nababawasan. Diba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. At ang huling awitin naman po na inawit ng ating mga kapatiran, We Magnify Your Name. Ito po ay composed by Sister Sally din po. Na, thank you Lord, si Sister Sally, kilala niya kung kanino dapat ibigay ang papuri. Sa Panginoon lamang. Kaya po, ang lahat ng ito, nagagawa rin po namin, hindi po dahil sa magagaling kami, o kung ano man, kung hindi po, ito ay dahil sa Panginoon lamang. Kaya po lahat ng ginagawa namin dito mga kapatid, ito po'y pasalamat po namin lahat kay Lord. Kaya po, sinishare namin ito sa inyo so that you too can recognize na tayo po ay nabubuhay araw-araw sa awat grasya na lamang ng Diyos. Kaya ipagpasalamat natin. Kasi alam niyo po, yung iba hindi naman lumalabas ng bahay pero nagpa-positive. So, every day, paggising mo sa umaga at malakas ka, pasalamat agad kay Lord, mga kapatid. Dahil hindi po, no one knows, kahit sino sa atin, hindi natin alam kung hanggang kailan ang ibinigay ng Diyos sa atin na buhay dito. COVID or not, sabi ko nga, kanina ko pa sinasabi, when it's your time, it's your time. Pero habang ikaw ay binibigyan pa ng Diyos ng kalakasan, ng buhay, ito po ay punuin mo ng pasasalamat sa Kanya. Dahil sa Kanya lang naman po talaga dapat. Kaya po, aawitin mulit ng ating mga kapatid bilang pong pangwakas natin
ang We Magnify Your Name sa chorus lamang. Ay, Panginoon, buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito, sa pagkakataon, Lord, na laging niyo pong binibigay sa amin to give glory to your name. At sa araw pong ito, alam namin na in our own little way, kami po ay nagbigay ng glory sa iyong pangalan. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po kami, Lord, sa paggamit mo sa amin araw-araw. At sa mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang bahay, sila man po ay nagbabiyahe, nagtatrabaho. Be with them, Lord, sa maghapon na ito. Alam ko po, Lord, na kahit kailan hindi nyo kami iniiwanan, kagaya po ng word ninyo kaninang umaga sa VOTD sa amin. At yan po'y kiniklaim namin, Lord, that you are always with us at hindi mo kami pababayaan anuman ang daanan namin sa buhay. Kaya salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, mga kapatid. See you again tomorrow.